Magandang araw sa inyo lahat. Narito ang layunin na nais natin matamo sa araw na ito. Una ay ang natutukoy ang kahalagahan ng dalawang teorya pampanitikan. Pangalawa naman ay naibabahagi ang sariling opinyon tungkol sa kahalagahan ng post-strukturalismo at kultural. Pangatlo naman ay nakakabuo ng malikhaing pagsusuri sa isang akdang pampanitikan gamit ang dalawang teorya. Magandang araw sa inyo lahat. Ngayon ay tatalakayin ko ang tungkol sa teoryang pampanitikan, post-strukturalismo at cultural study. Ngayon, dumako tayo sa una, ang teorya. Ang teorya ay isang sistema ng mga ideya o paliwanag na ginagamit upang maunawaan ang isang bagay. Sa panitikan, ginagamit ito upang masuri o maunawaan ang mga akdang pampanitikan. Ang teoryang pampanitikan naman, ito ay paliwanag o pananaw na ginamit sa pagsusuri ng mga akdang pampanitikan. Iba't ibang teorya ang nagbibigay ng iba't ibang pagtingin o kahulugan sa isang akda. Ang pangatlo naman, ang post-strukturalismo. Ang post-strukturalism ay isang teorya na nagsasabi na walang isang kahulugan ang isang teksto. Ang pag-unawa sa akda ay nakatipende sa mga mambabasa. Narito ang halimbawa. Isang halimbawa ng post-strukturalismo ay ang pagtingin sa isang tula. Ayon sa post-strukturalismo, ang tula ay maaaring magkaroon ng iba't ibang kahulugan depende sa mambabasa. Hindi lang ito basta nagpapakita ng mga nararamdaman o kaisipan ng may akda, kundi ito ay may malawak na interpretasyon, batay sa karanasan at pananaw ng bawat isa. At ang pang-apat naman ay ang cultural. Ang cultural naman ay tumitingin sa koneksyon ng panitikan at kultura ng isang lipunan. Naniniwala ito na ang akdang pampanitikan ay naugnay sa kasaysayan, politika at mga ideya ng isang panahon. Narito ang halimbawa ng kultural. Sa isang akda tulad ng No Limitangere ni Jose Rizal, ang teoryang kultural ay makikita sa paraan ng paglalarawan ng mga tauhan na sumasalamin sa mga katangian ng lipunang Pilipino noong panahon ng kolonyalismo. Ang mga tula, kwento at nobela ay nagpapakita ng mga isyu ng pagmamalupit ng mga Kastila at ang mga aspeto ng buhay Pilipino noong panahong iyon, tulad ng reliyon at edukasyon. Ngayon, dumako naman tayo sa kahalagahan ng dalawang teorya. Ang kahalagahan ng post-strukturalismo at kultural na teorya ay makikita sa kanilang kakayahang magbigay ng mas malalim na pag-unawa sa mga akdang pampanitikan. Ang post-strukturalismo ay nagpapakita ng pagkakaiba ng kahulugan na nagpapalawak ng interpretasyon ng mga teksto. Samantalang ang cultural na teorya naman ay nagpapakita ng ugnayan ng panitikan sa kultura at lipunan na tumutulong upang mas maunawaan ang mga isyung panlipunan. Ngayon, narito ang gawain. Panuto, suriin kung ano-anong mga pananaw, teoryang pampanitikan na nakapaloob sa akdang binasa. Maglahad ng mga pangyayari mula sa akdang bilang patunay.